Hello, hello, hello! Welcome back to Solar Miner PH channel, and for today, yung Thunderbox version 2 ang ating ititest. Tingnan natin. Oh, yes. Kapal ng foam. So, safe na safe. Charger. 12 volts, 5 amps na charger, 60 watts. Ito yung handle niya. At yun lang. So, nadi-detach yung hawakan. Oh, touch. Nilinis ko, umilaw. So, may mga pins dito. Siguro para ma-charge yung battery niya. So, ni-slide lang. Ayan. So, 400 watts siya na power station. At merong 100 watts na USB-C power delivery port. May nag-animate doon. Ano ba yun? So, tinignan ko sa manual. Nandito naman yung lahat ng makikita nyo dito. So, madali lang maintindihan. So, akala ko kung ano yung nag-move doon. So, yung handle niya nag-charge. Ito yung power button niya. Tapos, kapag naka-on na siya, I mean, etong display na to, para mag-turn on, kailangan nyo i-press, long press. Tapos, long press para mamatay ito. Hindi na mamatay ito, kailangan nyo i-double press. Ayan. Tapos, press lang ulit para mag-turn on. Long press yung mga buttons niya, AC. Tapos, ito yung DC. Ayan. Unahin natin yung USB-C. Ayan, 100 watts naman talaga siya na power delivery. Ayan. Etong kulay blue na port dito ay 18 watts naman daw. Ayan, so QC 3.0 supported din yung ibang charging protocols. At yung dalawang black dito ay 10 watts daw. Ayan, so mabagal lang na USB to. So totoong 100 watts at 18 watts naman yung USB ports natin. Yung DC output ay eto po. Tapos, eto yung DC input kung saan nyo siya i-charge. Check natin yung DC output natin. Hindi kasya to. Iba yung size nito, mas makapal yung nasa gitna. So, 5.5 by 2.1. Eto. Pero eto ay 5.5 by 2.5. So, yung 2.5 mm, yun yung size nung nasa gitna. So, mas makapal siya. Teka lang. So, yung pwede nyo i-plug dito ay yung 5.5 by 2.5 na plug. So, eto yun. Yung 5.5 by 2.1, ganito itsura. By 2.5, eto. So, mas maganda yung 2.5 talaga. Ayan, tingnan nyo yung itsura. Mas maganda siya kasi kapag eto ang ginamit nyo, mas maganda yung connection niya sa inner na pin niya to. Kasi meron siya sa gitna. Ewan ko kung makita nyo. May dalawang lines doon. Merong metal doon na nagbe-bend. So, kapag may pinasok ka dito na metal, parang iipitin niya lang yung pin sa loob. Ito, nag-work to sa 2.1 at sa 2.5. Ito, so papasok siya sa mas manipis na inner pin. Ayan. So maganda, at ito yung ginamit nila, 2.5 mm para sa DC output. Kasi kung minsan mas malakas yung current na kayang i-provide ng port na ganito. Kasi mas maganda nga yung connection niya sa plug na ganito. Check lang natin yung voltage. 12.96 volts. Mukhang regulated yung output natin. Yung battery niya ay LiFePO4 na 16 volts daw. So parang 5S ata yun. More than 12 volts yun. Pero yung DC output natin 12 volts pa rin. So, maganda at regulated yung 12 volts output natin. Next, i-try nating i-charge. Ayan. Mukhang yung battery level ay makikita mo dito sa dito sa part na to. Ayan. So, baka magiging buong light to kapag 100% na. Ayos ah. Check nga natin kung ilang watts talaga yung nakuha ng charger natin.
At mukhang makikita natin yung wattage pala dito. Ayun na may wattage dito, 47 watts. So yun yung pumapasok sa ating battery. Ano kaya mangyayari kapag sinaksakan natin ng mas mataas na charger? Kasi ang sabi dito ay maximum 100 watts daw. Try natin saksakan ng mas mataas. Try natin saksak yung ating 200 watts dito. Kung ililimit ba niya. So maganda. At na-limit niya nga sa 100 watts. Makita nyo dito, 115 watts lang yung kinukuha. Pero ang kaya talaga nito mga nasa 200 watts. Yung voltage input pala ng ating DC input ay nasa 12 to 24 volts. Ayan. Tapos 5 amp, 120 watts. So nakalagay 120 watts yung maximum. Pero ang kukunin niya lang talaga 100 watts. Ito nga sinaksak natin 200 watts. Pero ang kinukuha niya lang 100 watts talaga. So maganda dahil regulated. Hindi basta-basta masisira yung charging circuit niya. Kahit saksakan mo ng mas mataas. So just make sure below 24 volts. Nasa 12 to 24 volts yung DC input. Ito kasi 20 volts yung output na itong charger na to. So, pwede ba siyang gamitin habang nagcha-charge? Try natin. Ayan, nagcha-charge siya ngayon. Check natin yung AC. Yes, pwede. Charge tayo ng phone. Pwede rin. Next, yung DC output. Pwede rin ba? Oo, pwede. So, ayan, pwede ka magsaksak ng computer mo, ng router, at nagcha-charge ang phone habang magcha-charge yung power station. So, kapag nagsaksak kayo dito, kung gusto mong hindi siya malobat, dapat less than sa wattage na pumapasok sa charging input natin, yung total load mo. Kasi kapag gagamitin mo siya as UPS, tapos yung wattage ng isasaksak mo ay 100 watts, eh yung charger mo 48 watts lang yung nilalagay sa battery, malolobat po dahan-dahan yung battery. So, hindi magandang gamitin as UPS. Pero nakita natin na pwede siyang gamitin habang nagcha-charge. So, quick computation tayo kung gaano katagal siya ma-charge gamit yung kanyang charger. Para ma-compute nyo yun, kukunin nyo lang yung watt hour ng battery capacity natin, which is 288 watt hours. Tapos, i-divide nyo yun ng wattage ng charger, which is 60 watts. So, 288 divided by 60, nasa 4.8 hours. So, medyo matagal siya. Pero ang sabi sa listing, pwede daw i-charge in 2 hours. Yun ay kung 100 watts yung charger natin plus 100 watts sa USB-C pa. Pwede nga umabot ng 2 hours. Pwede ba tayo mag-charge ng sabay? Kasi ang sabi pwedeng pagsabayin, 100 watts dito tapos 100 watts dito. Kasi 100 watts yung power delivery natin. Try natin. Gamitin natin yung ating Luetti. Nangyari. Ayan. Nag-charge tayo ng almost 100 watts. Ayan, 98 watts sa USB-C. Tapos pag isasabay natin to, baka naman nangyayari. Hindi siya nag-charge. Akala ko ba pwede pagsabayin? Try natin yung isa niyang charger. Sabi 200 watts daw ang max dual charging. Kaso di naman nangyayari. Tumitigil yung DC kapag sinaksak natin yung USB. Tingnan nyo. Sa DC tayo muna magcha-charge. So 54 watts yung kinukuha ng DC charger natin. Tapos saksak natin yung USB. And bumagsak. So mukhang hindi gumagana yung dual port charging niya na sabay dapat para maabot natin yung 200 watts na charging. Kaso kapag nagsaksak na tayo ng USB-C, hindi na gumagana yung DC input. Ayun. So walang wattage na ina-output yung charger natin kasi hindi gumagana yung DC charger kapag nagcha-charge na tayo sa USB-C. So fastest charging time nyo dito, around 2.8 hours. Around 3 hours yun. Kasi 100 watts talaga yung maximum natin. So, abot sana siya ng 1.5 hours kung 200 watts to. Kaso hindi. Sayang. Last try. Baka naglolo ko lang. Wala talaga. Ayun o. 99 watts lang yung charge galing sa USB-C. Hindi nagcha-charge yung DC. At kapag tinanggal mo yung USB-C,
na nakasaksak to. Ayan, saka lang siya lilipat. Ayun. So, I think yun yung kailangan nila ayusin. Yung dual port charging. So, next, yung AC naman na ating ititest. Tignan natin kung ano yung voltage. 221 volts. So, 220 volts. Frequency, 60 Hz. Very good. At 60 Hz, hindi 50. So, maganda to para sa electric fan kasi hindi iinit yung fan nyo. Kasi ang mga electric fan, kapag designed yan for 60 Hz, tapos sinaksak nyo sa 50 Hz, may possibility uminit yung fan nyo at mag-overheat. Pero ito, 60 Hz. So, maganda. Check natin kung pure sine wave. Ayan, pure sine wave naman po siya. So, itetest na lang natin kung totoong 500 watts ba. Yung huli nating tinest, yung Yoku. Yoku na power station ay hindi maganda. 1000 watts daw pero yung mga power tools ko hindi niya mapaandar. Ito try natin yung drill press ko. 350 watts daw to. Wala siyang problema sa drill press. Etong grinder ko na 850 watts hindi mapagana nung Yoku power station. Ito. Try natin dito. Although 850 watts to tapos 400 watts lang. Wala naman kasi siyang load. Kaya, kuminsan mapapaandar niya. Ayun, so kayang-kaya niyang paandarin. Hindi katulad nung isa na 1000 watts daw pero wala namang kwenta. Tingnan nyo, so mas malakas yung inverter nito compared dun sa Yoku power station. Ito 8,000 plus lang. Yun, nabili ko ng 10,000 pero mas maganda yung quality nito. Kung minsan sinasabi ko nasa price yung quality eh. Pero may mga power stations din na kahit mahal ay hindi pa rin maganda. So, imbes na mag-Yoku kayo, mag-Thunderbox na lang kayo, mas maayos pa. Pwede ba ang clip fan? Siyempre, pwede clip fan dyan. Sisiw lang sa kanya to. Around 8 watts lang naman yung mga clip fan. Ayan o. I-overload na natin agad. Ito yung ating 500 watts na halogen light. Oh, so meron siyang 01 nakalagay. So namatay yung AC natin. Sobra na kasi. Meron ba ditong list ng error? Wala akong makita. Pero yun, meron siyang overcurrent protection. Painitin muna natin yung ilaw. Kasi kung minsan pag malamig, mas mataas talaga current kinukuha. Paano ba i-reset? Ayan, on na ulit. Ayun, so kaya niya na. Yun no, 466 watts. Ewan ko, makita nyo. Namatay na. Maximum na nakita ko dito 466 watts. Sobra na kasi ng 400 watts naman. So, nag-overload na. 06 naman yung lumabas. Maganda sana kung meron tayo listahan nung mga error codes. Wala akong nakitang list dun sa kasama. Try nating sustained 400 watts. Kasi ito, sobra talaga ng 400 watts. Saksak natin yung ating extension. Ayan. Dito. Para marami tayong maisaksak. Wait pala natin yung power meter natin. Para meron tayong independent na power meter. Kasi baka sabihin nyo, mali yung lumilitaw dito. So, maganda yan para dalawa yung wattage na makita natin. Saksak tayo ng 100 watts na ilaw. Ayan. 24 watts. Pwede ba siya sa laptop? Yes, pwede yan sa laptop. Kayang-kaya niya yan. Ayan. Medyo nag-blink ng konti pero hindi namatay. Sa ibang power station, pag sinaksak ko yung charger ng laptop ko, namamatay. Medyo mababa lang yung dinagdag kasi puno yung battery. Lagyan ko ng load yung laptop para tumaas. 200 watts na tayo. 195 watts. So, meron kayo maamoy na amoy Chinese product kapag pinaandar nyo na. Normal po yun kasi sa mga electronics, kapag uminit na, maaamoy nyo talaga yun. Parang amoy sunog siya pero yun yung normal na amoy sunog ng electronics na bago. So, i-charge natin yung ating Thunderbox na isa. Tingnan natin kung kaya niya. 448 watts na. Ayan no. Baka mamamatay na ito mamaya. Patayin ko lang yung laptop.
para hindi sumobra. Kasi gusto natin i-sustain yung 400 watts. Yan. So around 200 watts nga yung etong charger na to. Kasi ayun, 184 watts yung lagay niya. So balik ko ulit yung laptop para madagdagan ng konti. Binawasan ko yung load ng laptop para hindi masyado mataas. Yan. So nasa 367 watts. Saksak pa tayo ng clip fan. Maliit lang naman to. Parang wala pa nga nadagdag eh. 365. Ayan. So meron na tayong 4 na nakasaksak. Charge natin itong ating Thunder Black naman. 22 watts. Ayan. Nag-charge na. Ayan, so 390. 376 dito. Sa power station 389. Close to 400 na. Again, doon na space dito sa ilalim kasi nandito yung fan niya pala. Ayan, para makadaan yung hangin. Saksak pa tayo na isa pang clip fan. Oops. Ayan, so dalawang fan na yung maandar. Nasa 400, around 400. 399. Nakita nyo ba? Ayan, 403. Although dito medyo mababa lang, 385.1 and 386 lang. Pero dito 401 yung nakalagay. At nakikita nyo yung capacity ng battery, hindi na biglang bumabagsak. Katulad dun sa Yoko natin na power station. Paglagay mo ng load, I think below 20% agad yung battery. Ito hindi. Nag-start tayo kanina mga nasa 40 to 50%. Ngayon nasa 31% na siya. Ayan, so nasa 400 watts lang tayo. Hindi naman siya namamatay. So ano ba ang pwede nyong isaksak dito aside sa mga sinaksak na natin? I-charge tayo ng power station, nag-charge ng power bank. May ilaw, may laptop, at meron tayong dalawang clip fan. So halos lahat ng appliances na less than 400 watts ang wattage, pwede nyo pong isaksak dito. Kung magsasaksak kayo ng multiple appliances, dapat yung total na wattage ng mga appliances na yun less than 400 watts. Hindi yung isang 400 watts, isang 400 watts. Hindi ganon. Kasi sobra na yun, 800 watts na yun. So yung total wattage ang titignan nyo. So ayan, true rated naman na 400 watts yung ating power station. Next, ititest natin yung battery capacity. Kung ilang watt hours ba. Kasi ang sabi ay nasa 288 watt hours daw yung battery capacity niya. So, i-charge natin to 100% yung battery. Then, ika-capacity test natin para malaman natin yung usable watt hours talaga. 100% na. Pwede na nating capacity test. Gagamitin natin yung ating 50 watts na LED light at yung ating power meter. Masisave dito yung total wattage na magagamit natin at kung gaano siya katagal maglalas. Ayan, so since 50 watts yung load natin at yung battery daw ay 288 watt hours, so mga around 5 hours ang itatagal niya. So yun, babalik tayo after 5 hours. Tingnan natin kung ganun nga siya katagal. Ayan po, tapos na. Mainit-init pa yung ilaw natin, so kakapatay lang nito. Check natin, 0% na talaga. Tignan natin kung ilan yung nakuha natin. So nakakuha tayo ng 220 watt hours. Okay na, mataas na yan. At nagtagal siya ng 265 minutes or 4.4 hours. So kapag 50 watts ang load mo, magtatagal siya ng almost 4 hours and 30 minutes. Malapit na dun sa estimate natin kanina. So ganda. Next ay buksan na natin para makita natin yung batteries natin. At kung maganda ba yung mga components sa loob. Ayun.
Medyo nahirapan na tanggalin to. So makikita nyo agad ang difference ng mga okay na power station sa mga mumurahin. Kapag nakita nyo yung loob ng mumurahing power station, parang container lang siya tapos nilagyan lang nila ng inverter at battery. Pero eto, makikita nyo na pinag-isipan talaga, may design na ginawa para mapagkasya yung mga components sa loob. Malamang eto yung battery, exhaust fan. Silipin natin yung battery. At ayun. So naka-tape lang siya. At naka-connect siya na XT60. Yung isa sa inverter, tapos yung isa para dito sa main na board niya. Alamang nakaparallel lang siguro to. Check natin yung voltage. So meron pa tayong 15 volts. 0% and 15 volts yung voltage ng battery. Ayan, so pareho lang. Check natin kung nakaparallel nga. Ayan, magka-pareho lang yan. Yung battery na ginamit ay ayan, 32700 na 6 amp hour. 1, 2, 3, 4, 5. Since nakalagay naman doon sa specifications niya na 16 volts yung battery daw. So 5S to, hindi 4S. Ayan, so tatlong nakaparallel tapos 5 naka-series. So kailangan nating buksan to kasi gusto natin makita yung voltages ng cells. Pero kung 15 volts na siya ngayon, tapos 5 yan, 15 divide lang natin ng 5. 3 volts yung voltage ng cells natin at 0%. So maganda kasi hindi niya talaga discharge hanggang 2.5 volts. Pero para sure, buksan natin. Ay, nako. Yan yung BMS natin. So, tama nga, nakaparallel lang itong dalawang to. Tapos check natin yung voltages ng every cell. And 2.9. So almost 3 volts. Ayan, 3 volts yung isa. 2.9. 3 volts, 3 volts. Halos 3 volts naman silang lahat. So, kung 15 cells to, para makuha natin yung total watt hours, para ma-verify natin kung totoo na 288 watt hours daw. And makikita nyo dito, ang isang cell ay 19.2 watt hours. So, multiply lang natin yan ng 15 cells. So, 19.2 times 15, 288 nga. Pero yung nakuha natin doon sa ating capacity testing ay 220 watt hours. So, hindi umabot ng 288 kasi may power losses yung inverter. Tapos, hindi niya talaga discharge hanggang 2.5 volts yung mga cells. So, mayroon pa natitirang energy sa battery natin. Ginagawa talaga ng power station yun para hindi agad masira yung battery. So, ayan. Ayos yung battery. Totoo naman. Check naman natin ngayon yung etong parang pinaka main board niya para makita natin kung ano yung ginamit nila sa charging at bakit yung sabi nila ay dapat dual charging siya pero hindi natin mapagana. And meron tayong tatlong inductor na nakikita, so maganda. Check ko lang sa microscope. So ito yung chip ng para sa USB niya, South Chip SC2021A. Check natin datasheet. So fast charge controller nga na USB na Type-C at QC 3.0. So, yan yung nagko-control dito sa mga USBs natin. Ayan. Tapos dun sa DC charging natin, ang ginamit nila ay ito rin. South Chip na SC8815. So, bidirectional na back boost charge controller yan. Now, hindi ko lang alam kung bakit namamatay yung charging ng DC kapag nag-charge tayo ng USB-C. Kasi magkahiwalay naman sila ng chip na ginagamit. So, pwede dapat silang tumakbo ng independently. So, yun lang yung makikita natin dito. Medyo mahirap silipin. Nasa ilalim. May mga cable na ganito kasi. Ito yung mga ayaw ko. Kasi madali ako makasira ng mga ganyan. Pag tinanggal ko, di ko na mabalik. Pero nasilip natin. Nakita naman natin yung gusto nating malaman. So, okay yung mga chip na ginamit nila sa USB-C. Tsaka sa charging natin. Yan usually yung mga ginagamit ng power station para sa kanilang charge controller. So, dun sa DC charging natin, based dun sa datasheet nung nakita natin chip na SC8815, ay mukhang wala siyang MPPT. I-test natin yan soon sa charging kung may effect ba. Kasi back boost din naman siya eh. So, baka mahanap niya rin yung maximum power point, pero hindi naka-advertise na meron siya talagang MPPT. Well, at least mataas yung range nung charging natin. Nasa 12 to 24 volts. So
So mga 24 volts na solar panel lang ang pwede nyo gamitin dito. Although yung chip ay kaya dapat niya hanggang 36 volts, pero yung ibang component siguro ay hindi rated sa 36 volts, kaya 24 volts lang yung nakalagay. Next, silipin natin yung inverter natin. Ano, natatanggal to. Ayun. So ayan yung inverter niya. Mukhang maganda naman yung pagkakagawa. Yung components ay halos kasing laki lang nung huli natin binuksan last time na yung Yoko na power station. Mas marami lang ng konti yung MOSFET niya sa AC output. Pero eto okay naman. And wala na tayo iba makikita dyan. Yung mga parts for sure naman may mahahanap tayo nyan na replacement sa MOSFET kapag nasira at gusto nyo ipaayos. So ibalik na natin. Ayan, okay na po ulit siya. So ayan, pag-usapan na natin yung pros and cons. Una, pros, yung price, 8,500 lang. Yung capacity niya ay equal na sa EcoFlow River or sa Blue Yeti EB3A na nasa 13,000 plus ang price. Next ay pure sine wave yung inverter niya at totoong 400 watts. So okay na okay. At susunod ay yung battery nga na halos mas mataas pa na konti sa Blue Yeti EB3A. Tapos meron na tayong charging ng USB-C na 100 watts. Pati sa DC charging natin 100 watts din. Although yung kasama niyang charger nasa 60 watts lang. Maganda naman siya. At yung construction talaga ay solid. Hindi siya katulad ng mga mumurahing power station. Mafe-feel mo na may pagka-premium naman siya dahil aluminum yung lalagyan. So may grill dito na parang speaker. Pero kanyan, intake ng air yan. Kasi maganda nga yung design. Papasok yung hangin dito, tapos exhaust. Para makul yung inverter natin. Tapos hindi naman ganun kaingay yung fan. So sa cons tayo, ano ba ang hindi maganda sa kanya? Pero wala akong maisip na hindi maganda. Siguro yun lang yung sinabi nila na dual charging na pwedeng sabay ang USB-C na 100 watts at 100 watts na DC charging. Nung tinest natin ay hindi natin mapagana. Try lang ulit natin para sure. Saksakan natin na 100 watts. Ngayon 48 watts yung china-charge natin gamit yung kanyang charger. Oh! Umabot na ng 145 watts. Well, tama nga. So, mali ako. Hindi lang natin na pagana before, pero ngayon, gumagana siya. So, meron tayong 145 watts. So, try natin yung mas malaki. Ayan, nag-charge sa yung USB-C. 198 watts. So, yung sasabihin pala sana natin na cons niya, hindi naman pala. Siguro, hindi natin mapagana before kasi almost full na yung battery. So, baka kapag full na, wala naman na point talaga na pataasin pa yung wattage. Ganun siguro yung nangyari. Titignan natin yung mamaya, pupunuin natin and then ulitin natin mag-charge para ma-confirm lang natin. Ayan, so hindi pa tayo nagtatagal. Umabot siya ng 32% at tumigil na ng 100 watts. Nung nag 32% siya, tumigil yung DC charger natin. Saksak ulit natin. Ayan, tumataas ulit. Tapos bumaba ulit. So, gumagana yung 200 watts na charging niya pero tumitigil. For some reasons, ewan. Hindi ko alam. So, hindi naman na tumitigil. Ayos tong power station na to. Mura pero sa parts ay mukhang hindi naman tinipid. Yun lang siguro ang isa sa masasabi natin na medyo tinipid ng konti yung sa charger. At yun din pala sa cons, pwede natin sabihin sa Blue Yeti tsaka sa EcoFlow kasi wala silang charger. Walang charging brick na ganito. So, cable lang, isasaksak mo directly sa power station, pwede ka na mag-charge. Eto, kailangan mo pa idala to kung gusto mo mag-charge. Pero, usually kapag may power station ka naman, idadala mo lang yung power station. Tapos, hindi mo na dadala to kasi kung idadala mo pa to, ibig sabihin mayroong 220 volts na power sa pupuntahan mo. So, bait ka pa magdadala ng power station. Pero, something to consider lang na meron tong power brick. Dun sa mas mahal na mga power station, wala. So, yun, parang yun lang yung pwede nating ilis sa cons. Napaka-minor lang. So, kung ang budget mo ay nasa 9,000, 8,000 to 9,000,
eto na ang the best. Kung 5,000 budget mo, mag-ipon ka pa para eto na ang kunin mo kasi sa 5,000 na price ay napakaliit nung battery ng mga mabibili nyo, napakaliit ng power, tapos yung quality, plastic, eto na talaga yung para sa akin ay pinakamagandang bilhin na pinakamurang power station. So, mas marirecommend ko na to ngayon versus dun sa Tecno Amp. Kasi before yung Tecno Amp ang nire-recommend ko kapag ang price nila ay 10,000. Mas okay na to. Ito na, meron na tayong mas murang power station. So, ayan po, hindi natin na-test yung solar charging kasi hindi ko maabutan yung araw. Laging walang araw. So, gagawa na lang natin na separate na video. Kung may request kayo na gustong gawin sa power station na to, leave po kayo ng comment, at kung meron pa kayong katanungan tungkol sa power station na to, mag-leave lang din kayo ng comment below. And don't forget to like and subscribe, and I will see you again next time. Ayun pala, tumigil na naman yung isang charger natin. So 100 watts na lang. May nangyayari talaga kapag nag-charge, tumitigil yung DC charging natin. Kung ano ang rason, ewan. So ilagay nyo na rin yun sa cons list natin na finicky yung dual charging niya. So, ayan po, tatapusin na natin yung video. Don't forget to like and subscribe, and I will see you again next time. Bye!